kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapalat kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalagat martir na si Saint Agatha ay nanikluhod nawa sa iyo. Manikluhod nawa sa iyo. Para kami iyong patawarin, dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman, bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipagtunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo
at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay pupurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganon siya nahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong matatamo nito'y ang tapat sa kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabinang sa aking kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Tanong nila. Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Ginugunita po natin ngayon si Saint Agatha, dalagang martir, patrona sa langit ng mga nakipagbuno sa breast cancer o maging yung mga hanggang ngayon ay nakikipagbuno pa sa breast cancer. Patrona sa langit ng mga rape victims, ng mga nurses,
bakers at maging ng mga biktima ng torture at iba't ibang mga sakuna. Maaari po tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya at hilinging ipag-adya tayo sa lahat ng mga ito. Sa mga sakit na ito, sa mga pang-abusong ito, sa mga sakuna. At kung sakaling dumaranas na tayo ng mga ito, maaari po tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan niya para maagwantahan natin at mapagtagumpayan ang mga pinagdadaan ng ganito. Manatili dinawa tayong matibay sa pananampalataya gaya niya sa harap ng marami nating kinakaharap sa buhay. Ang pakikipagtunggali po natin sa kasalanan ay hindi pa humahantong gaya ng sinapit niya sa pagdanak ng dugo, sabi nga sa unang pagbasa. Kaya siya at ang mga katulad niya na nagdanak na ng dugo, alang-alang sa pananampalataya, alam po nila kung paano makibaka sa buhay at kung paano makipagharap at makipagtuos sa kasalanan. Kung si Saint Agatha po ay handang mamatay alang-alang sa kanyang pananampalataya, sa Ebanghelyo, maging si Jesus ay nagtaka sa hindi pagsampalataya ng sarili niyang mga kababayan. Hindi na rin inusisa ni San Marcos ang dahilan. Ang sabi lamang niya, at siya'y ayaw nilang kilanlin. So, hindi alam ni San Marcos kung bakit, hindi rin alam ni Jesus kung bakit, edi hayaan na natin. Ano? Wag na rin nating alamin kung bakit hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. Otherwise, mag-speculate lamang tayo kung bakit ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Yung mga dumaranas ng rejection, ginagamit ito para idepensa. Ipinoproject yung kanilang issue kay Jesus. Sinasabi na maaaring ganito, masyadong kilala, masyadong familiar, at sinasabi pa na familiarity breeds contempt. Pero ang sinasabi ng teksto, hindi niya alam. Nagtaka nga siya eh. Nagtaka siya kung bakit hindi sumampalataya sa kanya ang mga iyon. At maging si San Marcos ay hindi rin alam. Ang alam natin, mga kapatid, ito po ang ating mapanghahawakan, yung ating alam. Malaki ang kinalaman ng pananampalataya ng may sakit sa kanyang paggaling. Di ba pinupuri pa nga ni Jesus yung mga may sakit na humingi ng tulong sa kanya at ng pagpapagaling? Sinasabi niya, napakalaki ng iyong pananalig. Humayo ka, magaling ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinupuri pa niya. So, hindi man direktang nakaaapekto sa paggaling ng may sakit ang kanyang pananampalataya dahil ang nagpapagaling naman ay si Jesus. May kinalaman din ang pananampalataya sa paggaling ng may sakit. At nakikita po ni Jesus ang pananampalataya natin. Maging yung mga hindi masyadong inaasahan na may pananampalataya pala. Katulad ni Jairo kahapon. Di ba? Mataas na opisyal ng kanilang komunidad, tagapamahala ng sinagoga na nikluhod sa harapan ni Jesus na nampalataya, nagagaling ang kanyang anak. Hindi inaasahan
na siya pa ang magpapakita ng ganun kalaking pananampalataya, pero siya ay nanampalataya. Katulad din ng babaeng dinurugo ng 12 taon kahapon din, hindi mo aasahan na siya pa yung lalapit, hihipo sa damit ni Jesus ng buong pananalig dahil siya ay maituturing na outcast ng lipunan. Walang karapatang lumapit, dumikit sa mga malilinis. Itinuring kasing unclean. Sila pa nga ang kinakitaan ng matibay at malaking pananalig. Bilang individual na punong-puno ng pag-asa, hindi po naging hadlang sa pagpapatuloy ng kanyang misyon ang hindi pagtanggap sa kanya sa sarili niyang bayan. Lumipat siya sa mga kalapit bayan. Dahil kung puno ka ng pag-asa, puno ka rin ng tiwala. Tiwala sa nagsugo sa iyo at tiwala sa iyong sarili na tanggapin ka man o hindi, gagawin mo pa rin ang iyong misyon. Kaya nga ang sabi ni San Marcos, nagtaka lamang siya, si Jesus. Hindi po niya sinabing nalungkot siya o nagtampo siya o na-discourage siya ng hindi pagtanggap ng kanyang mga kababayan. Nagtaka lang. And then, nag-move on na siya. Ibig sabihin mga kapatid, makapal pa ang kanyang puhunan. Yung kanyang psychological make-up, buo pa. Pati yung kanyang self-esteem, buo pa. Kasi nga, inspired pa siya sa pananalig na ipinakita kahapon ni Jairo at ng babaeng dinugo ng 12 taon. Ang rejection po para sa kanya ay isa lamang hamon, challenge sa buhay. Dahil buo naman ang kanyang self-worth at hindi nakadepende sa acceptance o rejection ng iba. Sa tingin ko mga kapatid, ito po ang mabuting mabaon natin pag-uwi natin mula sa pagsisimba natin ngayon. Ang katotohanang pinatatatag ang ating karakter ng taglay nating pag-asa. Pinatatatag po ang ating karakter ng taglay nating pag-asa. Mas malakas ang pag-asa mo, mas may laban ka sa mga kabiguan ng buhay. Mas mahina ang pag-asa mo, mas prone ka sa masamang epekto ng hostility at trauma. Mas makaka-adjust ka kung may pag-asa ka. Makakayanan mo ang stress at malalampasan mo ang krisis kung may pag-asa ka kahit gahibla lang. Ito rin nawa ang grasyang tanggapin natin sa tulong ng banal na Eucharistia. Gabayan nawa tayo araw-araw ng Espiritong Banal. Mahal na pong Jesus Nazareno, patatagin niyo po kami. Saint Agatha, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig natin ngayong tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos
ng may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga puok na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ama, buksan niyo po ang aming puso't diwa sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggahin namin, makinig sa iyong katotohanan at mga panukala. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Panginoon ay tinapay at alak ay nasa aming kamay sa iyong kabutihan. Aming inaalay ang tinapay at alak sa isang ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahaay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo't basbasan ng mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa. Sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Saint Agatha, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Saint Agatha ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sarili niyang buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak,
hindi dahil sa katatagan nilang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose naming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga martir at mga banal katulad ni Saint Agatha na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pare o ng lay ministers na katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa tuwing ika'y namamalas, O aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarili, buong layang magdusa, yaring sakit, anong tamis o kaigahan, agkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, kain ka't inumin ang napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatingan may hubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit.
ng hirap, mayroong kapanatagan. Tanan kong dusa at hinahil, nubos nga napaparang, pagkat ito'y kaparaanan na mag-ugnay sa atin na kapwa nag-iibigan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagduros man ang iyong kalis, kapanatilian may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Kaya't ako iyong hayaang magtiis at magdanas ng bigati at lamig sa gitna ng kadiliman, sa pag-iisa'y napagtantong tunay na sa piling mo lamang naroon ang kaligayahan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapangkal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilian may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Announcement. Ang lahat po ay inanyahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, February 6, 2025, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Saint Agatha sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon,
magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalainawa kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.